on the top, which is the so-called the forensic ballistics. So, ang tanong muna natin, ano ang tinatawag nating forensic ballistics versus the so-called ballistics? Kailangan maliwanag na maliwanag tayo sa definition na yan. Unahin muna natin ang tinatawag nating ballistics. Ano ang tinatawag nating ballistics? Yan, take note. Pag sinabi nating ballistics, ang pinag-aaralan natin dyan, we study the motion. Motion. Ano yung motion na pinag-uusapan? Ano ang motion? Ibig sabihin ng motion, galaw. So, galaw ng tinatawag nating motion of the so-called of the projectile. Ibig sabihin ng projectile, bala. Yan, bala ang pinag-uusapan dyan. Ano yan? Galaw ng bala. Pero pag pinag-uusapan natin ang salitang forensic, yan, forensic ballistics. Ano ang nasa utak natin pag forensic ballistics ang pinag-uusapan? Ang nasa utak natin, number 1, it is a firearm. Firearm identification. That is a firearm identification. Bukod sa firearm identification na tinutukoy natin pagdating sa forensic ballistics, ano pa sa tingin nyo ang pinag-uusapan dyan? Ibig sabihin din yan, under the forensic ballistics, nandyan din yung kanyang ammunition. Yan, ammunition fired from it. Yung kanyang ipinutok na tinatawag nating ammunition. Balang ipinutok. So, ibig sabihin pala, pagdating sa forensic ballistics, ang tinitignan natin, kinikilala natin ang isang firearm gamit ang kanyang balang ipinutok. Pag pinag-uusapan ang ballistics, ang nasa utak nyo, galaw ng bala. Galaw ng bala. Okay tayo? Under the forensic ballistics, dapat nung malaman din ang nasa focus niyan. Nandyan din yung tinatawag natin, maaari nyong gamitin as ebidensya. Nandyan din, use as evidence. Yan, evidence. Ano pa? It is used an exhibit in court. Or, in relation to salitang forensic, it is in administration of what? Justice. So, kaya pag nakakarinig kayo ng salitang forensic, there is something about evidence that used in court bilang exhibit or in administration of justice. Kasama din dyan yung tinatawag nating investigation. So maliwanag tayo kung anong tinutukoy pag ballistic versus forensic ballistics. Maliwanag po ba tayo kung ano yung pinag-uusapan? So ibig sabihin, pag ballistics, galaw lang. Tandaan na, galaw ng bala. Halimbawa, tinanong sa inyo sa board exam, at ang sabi ng examiner, sabi diyan, it is the study of the firearm and the so-called projectile. Ano ang isasagot natin? Sige nga, ano isasagot nyo pag ganyan ang tanong? Yan, sige nga, ano sasagot natin pag ganyan ang tanong? Ha? Ano sasagot natin pag ganyan ang tanong? Sige nga. Pag ganyan ang tanong, ano isasagot natin? Yan, study of the so-called what? Firearm and projectile. Sige nga, tingnan nga natin. Yan, di ba? Sana sabi ko na sa inyo eh. So, pag ganyan ang tanong, ang isasagot natin dyan ay forensic. Yan, forensic ballistics. Yan, sinasabi ko na sa inyo eh. Yan, di ba? So, take note yan, ha? Yan, forensic ballistics. Okay tayo? Nagkakaintindihan tayo, ha? Kasi nga, ang pinag-usapan pagbalis, galaw lang. Wala kayong pag-uusapan na firearm. Wala kayong pag-uusapan na bala. So, ang pinag-usapan dyan,
Ano yan? Motion ng projectile. Yun ang ballistics. Pero kapag forensic ballistics na pinag-usapan na, there is a firearm and also the so-called what? Projectile. Okay? Maliwanag ba tayo? Maliwanag. Maliwanag po ba? Yan, maliwanag ba tayo dito? Nagkakaintindihan? Anong 8? Anong 8 ka doon? Okay? So, tuloy natin. May tinatawag din tayo na so-called okay, may pinag-usapan din tayo na ano, may tinatawag din tayo may tinatawag din tayo na ano ba magandang topic dito? Firearm motion. Yan, doon tayo sa tinatawag nating motion. Okay? So, ang tanong natin, ano ang tinatawag nating motion? Pag sinabi nating motion, there is something mobility. Yan, mobility of the projectile. Diba? Tandaan ha? That is a mobility of the so-called what? Projectile. And mobility of the so-called what? Projectile. Yan ha? Ang tanong ano yung mobility ng projectile? Saan? Sa tinatawag nating whether it is in the inside, outside, or on the target. Yan, target. Yan ang pinag-usapan natin pag tinatawag nating ano? Yan, pag tinatawag nating motion. So, ang tanong, may iba't ibang branches ang tinatawag nating ballistics. Tandaan nyo ha, may iba't ibang branches. Ano yung iba't ibang branches? Lagay natin, branches of ballistics. May tinatawag tayo, unang-una, yung interior or internal. Yan, interior or internal ballistics. Okay? Interior or internal ballistics. May tinatawag din tayong exterior. Yan, exterior or external ballistics. Yan. At meron din tayo tinatawag na terminal ballistics. And also, nandyan din yung tinatawag nating forensic ballistics. Okay, tanong natin, ano ang mga dapat pag-uusapan kapag ang apat na ito ay nababasa nyo? So, ano ang interior or internal? Ang pinag-uusapan dyan, yung tinatawag nating motion ng bala inside, yan, inside the barrel. Number 1, inside the barrel. Ano pa? And the other one, yung before leaving the gun muzzle. Okay? Ang tanong natin, saan ba nag-i-start ang tinatawag nating interior or internal ballistics? Saan ba nag-uumpisa yan? Sige nga, saan nag-uumpisa ang interior or internal ballistics? Nag-uumpisa yan, it is from the chamber. From the chamber to before leaving the gun
muzzle. Okay? Take note ha. Sige nga, bigyan ko nga kayong tanong. Halimbawa, ganito ang tanong sa inyo. The cartridge will be placed if it is ready to be fired. Yan. Saan makikita? Yan. Diyan papasok ang tinatawag nating what? Chamber. Yan. Diyan makikita yan. Okay? So, take note natin yan. The cartridge will be placed if it is ready to be fired. Saan makikita? Sa chamber. Okay? So, take note yan ha. Saan makikita pa? Saan mag-start ang interior? Inside the barrel. Number 1. Yan. Inside the barrel. Yan. Ano pa? Before leaving the gun muzzle. Yan. Before leaving the gun muzzle. How about the so-called interior? Yan. Interior or rather exterior or external. Saan nag-umpisa yan? Una, ang sabi dyan, after leaving. Yan. Leaving the what? Gun muzzle. Yan. Gun muzzle. Ano pa? Ayan, after leaving the gun muzzle, while in its flight, habang lumilipad ang bala, and also before reaching the so-called target. Okay tayo? What? Okay, so yan, weight and shape of bullet. Yan, wait lang ha, wait. Okay, so paano mo nalaman na taga dito ako? Ang mga abnormal talaga dito kahit kailan talaga eh. Okay, so tuloy natin. So dito, pag exterior or external, tandaan nyo, una, nandyan yung tinatawag natin na after leaving the gun muzzle. Ano pa? While in its flight. Yan. Take note yan. And also before reaching the so-called what? Yung tinatawag nating the target. Okay? So yan ang tatandaan nyo. Kung yan ang tinatanong. O ayusin natin ha. Para okay kayo at maintindihan nyo ng gusto. Yan. Yan. Apa? Yan. And also, ito. Yan. Yan. Pag ito naman yung isa, pak. Yan. Ayos ko lang to. Okay? So, next, puntahan natin yung tinatawag nating terminal ballistics. Pag terminal ballistics ang pinag-uusapan, ang nasa utak nyo dapat, ayan ay upon reaching. Yan, upon reaching the target. Upon reaching the target. Okay? Tatandaan yan ha. Upon reaching the target. Actually, ito lang naman talaga yung tatlo talaga na branch ng tinatawag nating ballistics. Ayan lang talaga yung tinatawag natin na branch ng ballistics. Tandaan natin ha, tatlo lang. Interior, external, terminal. Kaso nga ang problema, sabi ng mga libro natin, pati forensic ballistics kasama. Ano ba ang meron sa pinag-usapan na forensic ballistics? Diyan, actually, wala siyang attributes.
Ang meron lang siya, tatandaan nyo, pag forensic ballistics, ang laging tatandaan nyo, mapupunta kayo sa field investigation. Field investigation. Ano pa? Doon sa tinatawag nating ballistics. Ballistics. Technical examination of the so-called exhibits. Yan. Next, the other one, the so-called legal proceeding. So, ayan ang pinag-uusapan kapag ang tinatanong sa inyo ay forensic ballistics. Tandaan kung ano yung pinag-uusapan, interior, external, terminal, at forensic ballistics. Maliwanag tayo dito sa tinatawag natin na mga branches na so-called ng ballistics. Ngayon, pag-usapan naman ngayon natin yung mga iba't ibang uri ng motion. Mga iba't ibang uri ng motion. Ayan, different types of the so-called motion. Ano yung mga different types ng motion? Sige nga. Ano yung mga different types ng motion? Yan, yan ang very gustong-gusto ko sa inyo. Yan. Different types. Mga types of motion. Sama ka na dun, Lot. Hindi na, sumama na sila, sila Anton. Tapos, hindi na. Ay, teka lang. Teka lang. Okay, so, tuloy natin. Types of motion. Types of motion. Okay. Ang tanong natin, ano ang types of motion na pinag-uusapan natin dyan? Especially, may tatlong klase talaga. Ano yung tatlong klase na motion yan? Una, may tinatawag kayong direct motion. Pag sinabi nating direct motion, ito yung paabante, forward movement. Forward movement. Yan ha? Yan ang direct motion, forward movement. And the other one is a translational. Ang translational, anong nasa utak nyo? Forward din siya. Forward, but not rotating. Okay? Tandaan, pag pinag-usapan natin, translational, forward, but not rotating. Hindi umiikot. Tandaan, not rotating. Hindi umiikot. Okay tayo? So, nakakasunod pa rin ba? Nakakasunod po ba? Hoy, nasusundan nyo ba? Yan, very good. Yan ang tinatawag natin translational. Yung isa naman, rotatory. 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 Ano yung rotatory? Pag sinabi nating rotatory, forward din siya. Forward, pero forward and what? Rotating. Yan. Rotating. Yan. Forward at umiikot. Okay? So, take note yan ha. Ngayon, pag-usapan natin, bakit daw ang rotatory ay umiikot? Bakit daw umiikot? Bakit? Kasi nga, ang bala ay dumaan sa tinatawag nating the presence of what? Rippling. Ano yan? Firearm. Yan, firearm having a what? Rippling. Yan. So, kaya pala, mayroon tinatawag nating rippling. Tandaan niya, the firearms having a what? Rippling or has a rippling. Ito kasi, pag translational, ano ang meron dito? Ito yung no rippling. Paabante lang siya. Pero hindi umikot kasi no rippling. Okay tayo?
So tingnan natin, bigyan kayo ng sample ng ng itsura ng dalawang uri ng barrel. Okay, ito ang good example ng tinatawag nating barrel. Hanap tayo dito ng barrel. Okay? Ito ang good example ng tinatawag nating barrel. And this is a barrel. Yan. So, yan ang tinatawag nating barrel. Ano pa? So, kung titignan natin, sa loob ng barrel, ano ang meron dyan sa loob ng tinatawag nating barrel? Yan. Sa loob ng barrel, meron siyang presence ng tinatawag nating rippling. Ano ba yung rippling? Yan. Ang sabi dyan, rippling is an helical grooves. Yan. Helical grooves. Tandaan nyo ha. Rippling has an helical grooves. Yan. Helical grooves. So, yan ang meron sa tinatawag nating rippling. Tanong muna natin, sir, ano yung purpose ng tinatawag nating rippling? Ano ang purpose? Bakit may tinatawag nating rippling? Ano ang purpose? Bakit may tinatawag tayong rippling? Sige nga. Anyone? Ano ang purpose? Bakit may rippling ang isang firearm? Yan. Ang purpose pala ng rippling is what? To make the bullet stable in flight. Yan. To make the bullet stable in flight. Kaya dyan papasok yung sinasabi nyong gyroscopic action. Yan ang tinatawag natin pag meron sa tinatawag na rippling. Okay? So, dito sa rippling, may dalawang klase na part ng rippling. Yan. So, nandyan, or parts of rippling of a barrel. O, lagay natin dito. Para hindi kayo malilito. Yan, lagay natin dito. Yan. Dito, ilagay natin, makikita sa barrel. Inside barrel. Yan, inside barrel. And the other one, on the surface. On the surface of the bullet. Yan. Tingnan natin ngayon ang pagkakaiba nila. Inside the barrel, may mapapansin kang nasa loob. Ayan, nakaangat. Ang tawag natin dyan is a land. Ano yung land? Land is what? Ano yung land daw? Land is an elevated part. Yan, nakaangat. Elevated part of the what? Barrel. While the groove, tandaan nyo, ang groove naman, it is a depressed part. Depressed. Yan, depressed part of the what? Barrel. Okay? So, tandaan nyo ang lance, tandaan ang groove. Ang land, nakaangat. Ang groove, nakalubog. Ha? May PowerPoint ba? Wala namang PowerPoint dito. O, eto, baka ito. Yan. So, take note ito, ha? Take note. Yan. Ano naman yung on the surface of the bullet? Para hindi lang kayo malilito. May tinatawag na landmark. Yan. Landmark. What is a landmark? Ang landmark is a mark left
by the land. Ano ang itsura niyan? Ngayon, yan. Ano ang itsura nito ng landmark? Angat, lubog. Sige nga, angat o lubog? Angat o lubog? Labog. Very good. Kaya, ayoko sa inyo, nabobo kayo ha. Kailangan, pag sinabing landmark, alam mo sa sarili mo, lubog. Magbabaliktad ngayon siya. Okay? Meron na tayong groove mark. Groove mark. Pag groove mark, yan, ano yan? Mark left by the groove. Anong itsura ng groove mark? Nakaangat. Very good. Di ba? Alam niyo na kaagad. Basic na. Yan. So, take note ang landmark versus the so-called groove mark. Ngayon, balik tayo sa pinag-aralan natin. So, merong rippling. Paano naman pag walang rippling? Ano naman yung pag walang rippling? Sige nga. Yung walang rippling? Yan, sige nga, magbigay nga kayo. Okay? Ito ang good example ng tinatawag nating smooth bore. Yan. Ayan ang tinatawag naman natin na smooth bore. Okay? Pag sinabi nating smooth bore, barrel having no rippling. So take note yan ha. Smooth bore. Yung isa naman, yung tinatawag natin na rifled bore. Ibig sabihin yan, barrel with the so-called rippling. Yan. So take note kung ano ang pinag-usapan dyan. So alam na natin. So ibig sabihin pala, pag rotatory, kaya pala umiikot dahil sa tinatawag nating rippling. Ang tanong, yung rotatory pala na yan, there is something in relation to what? Twist. Yan, twist. There is something in relation sa tinatawag nating twist. So take note yan ha. Direct motion, translational, rotatory. Direct, paabante. Translational, paabante, ba't hindi umiikot? Then rotatory, ano siya? Rotating siya, twist. Bakit siya nag-twist? Because of the presence of what? Rippling. Kaya pag binigyan ka na examiner ng question, anong tawag daw dyan? Or nasan yung part ang lance dyan? Ang lance nakaangat. Ang grooves nakalubog. Kuha natin? Nakasusunod ba? Hoy, nasusundan nyo ba? Patay, wala na. Natulog na yung mga kasama natin dito. Yan. Okay, next. Dagdagan natin ang question. Ang sabi natin, it is the drilled hole of the barrel. Sige nga. Ano yung drilled hole ng barrel? Ayan, butas. Anong tawag doon sa butas? Yan. It is the drilled hole in the barrel. Yan, di ba? Halimbawa, yung butas ng ng puwet mo, di ba? That is a what? Bore. Yan, tatandaan nyo ha. Yung pinakabutas, that is a bore. Okay tayo? Dito sa tatlo ha. Ngayon, dagdagan pa natin kung ano ang pinag-uusapan. Ha? Wala picture? Pasok ka dun sa link. Pasok ka sa link. Okay? So, take note natin ito ha. So, parang ganito na lang. Tawagin mo si bebe mo. Be, patingin nga ng bore mo, butas. Diba? Tapos kapag pinasok mo dun sa loob, diba, yung daliri mo dun sa butas, may makakapakang ganito.
Yan, ang tawag doon, lands and grooves. Maliwanag na. Ha? Maliwanag tayo, ha? Pwede rin wrong hole, yun, di ba? Kaso paglabas may peanut butter. Yan na. Okay ba tayo? Nagkakaano ba? Yan. Sa mga manyakis talaga, no? Okay, so next. May idadagdag pa ako sa inyo na mga types of motion. May tinatawag tayo na yo. Yo. Ano ba yung meron sa tinatawag nating yo? Yan, ha? Ano yung may tinatawag na yo? Pag sinabi nating yo, ayan yung tinatawag natin motion or the so-called unstable. Yan, unstable motion of the bullet. Ano yan, ha? Unstable motion of the bullet. Or yung tinatawag nating not rotating in actual actual axis. Yan. So, magbigay sample sa inyo. Teka lang. Yan, tingnan nyo ito. Yan. Ito ang good example ng tinatawag nating yo. Yan, tingnan nyo maigi, ha. So, nasan dyan yung yo? Ayan mismo, yo. Ibig sabihin, etong bunbunan ni yo, ayan yung umiikot. O, tingnan mo, ha. Bago man yan ka, tingnan nyo maigi. Ito yung bala natin. Ito yung actual axis. Ang nangyayari, gumaganon yung pinakabunbunan. Yung ulo lang. Yan. Ito mismo yung ulo. Yan, ha? So, take note natin, yung ulo lang ang umiikot. Pero, unstable. In short, maalog. Diba? Pag sumasakay ka ng eroplano, uy, may turbulence. Maalog. Yan. Ano ang kabaliktaran ng yo? Ang kabaliktaran ng yo, yung tinatawag nating gyroscopic action. Tama? Kasi, pag sinabi natin kasing gyroscopic, yan, tingnan nyo maigi, ha? Pag sinabi kasing gyroscopic action, yan yung stable. Yan, stable or stability. Yan, stability. Ano pa? Stillness. And also, bukod sa stability, stillness, ano pa yan? Sige nga, stability, stillness, at ano pa? Yung accurateness. Yan. Yan ang meron sa tinatawag nating gyroscopic action. Okay? So ngayon, binigyan ka ng tanong sa board exam. Question. Ang question, what causes the gyroscopic action of the bullet? Ano ang naging causes ng gyroscopic action ng bullet? Sige nga. Anong naging dahilan? Very good. That is a rippling. Okay? So, nakakasunod ba tayo? Ngayon, sir, may tanong po kami. Di ba po may rocket? Anong wind? Anak ng tokwa, hindi wind. Yan, ha? So, may tinatawag tayo dito na ito. Alam niyo yung rocket? Ayan. So, ito yung tinatawag nating rocket. Ayan, take note natin. Ito yung tinatawag nating rocket. Saan ka na rocket? Ayan. Magtatanong sa'yo, bibigyan ko kayo ng ng picture. Ayan. Kung ang tanong sa inyo sa board exam, what causes
What causes the stability in flight of the rocket? Yan. Sige nga. Ano ang sagot natin dito? Pag ang tinatanong ganyan. What causes the stability in a flight of rocket? Yan. Yan ang tinatawag tulad nito. Yan. This is the so-called what? The fins. Yan ang nagiging dahilan bakit stable ang paglipad ng rocket. It is the fins. So take note. Kung ang ang bala, yan, kaya lumilipad ng stable ang bala because of what? The rippling. Okay, maliwanag ba tayo sa mga katanungan natin? Yan, in case na ganyan lang ang itanong sa in-examiner, then wala tayong problema. Pero tatandaan ha. Yan, nakasusunod ba tayo mga kapatid? Nandito, okay ba kayo? Susundan nyo? Yung sa pins at saka sa tinatawag nating rippling. Okay? So, okay na tayo sa iyo. Ibig sabihin ng iyo, maalog. Yan, maalog. Sige. Yan ha. Yan, angat daw. Yan, okay na to? Okay na? So, next. Yan. So, take note natin ito. Ngayon, may tinatawag din tayo na so-called the keyhole shot. Keyhole shot. Yan, sige nga. Ano ang keyhole shot? Yan, what is keyhole shot? Ha? Tumbling? Mukhang hindi nyo siguro talaga naiintindihan. Ano talaga ang tinatawag nating keyhole shot? Mukhang hindi naiintindihan. Eto mismo. Sige, pakikita ko na sa inyo. This is the keyhole shot. Nasaan ang keyhole shot dyan? Nasaan dyan? Yung ito ba? Yan, ayan ba? Yan ba yung keyhole shot? O ito? Yan, nasaan ang keyhole shot dyan? Ito ba? O ito? Yung butas. Alam ko butas. Ang daming butas eh. Yung pahaba. Yung patigalid na butas. So, ibig sabihin, ang keyhole shot, ibig sabihin yan, that is what? Hitting the target sideways. Yan. Hitting the target sideways. Bakit niya natira, natamaan ang target ng patagilid? Because of what? Tumbling. Tumbling. And tumbling of the bullet. Yan. Because of the tumbling of the bullet. What is the causes of the tumbling of the bullet? Ano nagiging dahilan? Bakit nagkakaroon ng tinatawag natin na tumbling of the bullet? Kaya pala, tumatumbling ang bullet because of the bala has a overpower, yan, overpower, and also, bukod sa overpower na yan, meron siyang over speed. Yan. Yan, tatandaan na. Parang ganito yan. Sige, mag-ano kayo ng car crash. Car crash. In F1. Yan. Tignan nyo maigi dito. Yan, tulad nito. In the car crash of the F1, yung sakyan na yan, mapapansin mo, bumabalentong. Yan. Medyo i-crop natin ang gusto. Yan, medyo bumabalentong. Yan. Bumabalentong siya. Bakit siya bumabalentong? Bakit tumatumbling? Anong dahilan? Because of the overpower and over
speed. Yan. Ganon din ang nangyayari sa keyhole shot. Kaya siya tumatama ng pataligilid kasi ang bala habang lumilipad tumatumbling. Which in fact, ang normal na tama ng bala ay bilog. Pero ang nangyari, patagilid. Para kang tumalon sa swimming pool. Shoo! Tapos magaba, pak, plakda. Yan. Keyhole shot, plakda. Tagalugin ko na ang keyhole shot. Plakda, plakda o patagilid kung tinira. Ay, mali. Mali. Plakda o patagilid na tumama. Yan. Okay na tayo dito? So, ayan ang tinatawag nating keyhole shot. Yan, patagilid na tumama. Okay? Nasusundan ba natin? Okay, ha? So, and I hope na tumatatak po sa utak nyo yung tinuturo ko sa inyo. Okay? Keyhole shot. Basic na sa inyo. And also, may tinatawag tayong ricochet. Ang tanong muna natin, Sir, ano po yung ibig sabihin ng tinatawag nating na ricochet? Sige nga. Sige nga, ano yung ano? Ano ang meron sa tinatawag nating ricochet? Ha? Okay. Pag sinabi nating ricochet, ricochet is nothing to lose. Yan. Fire away. Fire away. Ano pa? You shoot me down. Yan. You shoot me down, but I won't fall. Ay, puset. Ano ba yung nasusulat ko na yan? Ay, nako. Ano ba tong mga, ano ba talagang kamay ko na to? Pusang gumagalaw. Busit yan. So, ano yung ricochet? That is a deflection or bouncing of the bullet. Yan. Ang tanong mga kapatid, ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng tinatawag natin na ricochet? So, bakit nagkakaroon? Akala ko, alam nyo, si Angela, akala ko dati tahimik yan. Maingay pala sa online yan. Naku, delikado. Kaya mag-iingay kay Angela, ha? Maingay yan, mga kapatid. Yan, ha? So, tuloy natin. Okay ka ba lang dyan? Ano, Erica May? Okay ka lang ba dyan? Yan, okay ka lang dyan, Erica May? Yan, okay ka lang. Oh, kamusta ka dyan, Gabute? Nasa kulungan ka pa rin, ha? Kailan ka lalaya? Oh, ikaw ano? Sa chasets. Tuyo na ba yung mga sinampay mo? Sige, tuloy natin, mga kapatid. Banat! So, anong dahilan bakit may tinatawag tayong ricochet? Okay, anong dahilan? Kasi, kaya pala bumanda ang isang bala, kaya nagkaroon ng ricochet, it is due to hitting the hard surface. Yan, hard surface after, ayan, it is due to hitting the hard surface. Kaya pala, nag-bounce ang bala dahil matigas. Yan, matigas. Diba? Tama? Diba, guys? Diba? Sample nito, yung pututoy nyo, diba, matigas na, palo-palo mo sa kanya. Diba, bumabanda lang? Kasi nga, matigas ang mukha niya. Yan na, kaya pala, bumabanda, nagkakaroon ng ricochet kasi nga, matigas. Iba naman yan, pre, winagayway, buset. Iba naiisip ko pag winagayway, no? Yan na. Ewan ko ba bakit napunta pa sa akin yung subject na to. Ito nga yung iniiwasan ko nga subject eh. Sabi ng iba, napakamanyakis mo naman, sir. Hindi ko naman sinasadya, mapunta sa akin to. Binibigay ko nga sa iba to eh. Okay na tayo dito? So, ano yung mga iba't iba? Ricochet, keyhole shot, iyo,
Ano pa yan? Yung tinatawag natin direct motion, translational, at saka rotatory. Maliwanag ba tayo dito? Okay. So, nasagutan na natin ang salitang motion. Yan. Nasagutan na ang salitang motion. Then, let's proceed on the so-called projectile. Yan. Pag-aralan naman natin yung salitang projectile. Sample nito, sir, ano po ba yung projectile? What is projectile? Projectile is something about what? Projectile. Ano ang projectile? In Tagalog, bala. Huwag na nating pahirapan pa sarili natin. Bala lang yan. Bala. Projectile is bala. Projectile is anything. Yan, anything that propels, propels from anything that, ilagay natin, it is metallic or non-metallic that propels from firearms or firearm. Anumang bagay na tumatalsik sa firearm. Anumang bagay na tumatalsik sa firearm. Baka mamaya, iba na naman ang utak nyo pagdating sa firearm. Pakiusap, huwag madumi ang pag-iisip. I-define ko na sa inyo ang firearms under Republic Act 10591. Ano ang tinatawag nating firearms? Yan ha. What is a firearms? Ano ang firearms? Sige nga, firearms. Yan. Ano yung firearms? Sige nga. What is a firearm? Hanap tayo dito na maganda-gandang definition. Firearms. Yan, punta tayo sa definition ng firearms. Teka lang ha, kunin ko lang definition ng firearms sa batas. Firearms, saan yung F? Letter F. Ayun, ay, di ba to? Yan. So, ito ngayon ang definition ng firearms sa ilalim ng ating batas. Para lang hindi lang kayo mag-isip ng kamanyakan, ito ang tinatawag nating firearms. Ibig sabihin pala ng firearms is anything or any handheld. Yan, that is any handheld. Yan. Nabubuhat ng kamay mo. Yan, portable weapon, nabibitbit. Whether small arm or light weapon. Sige nga. Ano yung mga good example ng small arm? Sige, ano nga good example ng small arm? Nandyan ang tinatawag nating pistol. Ano pa? And what? And revolver. Yan. Sige nga, magbibigay nga ako sa inyo. Ano ba yung pistol? Anong pagkakaiba ng pistol? Ano pagkakaiba ng pistol? Ang kanyang magazine ay nasaan? Is at the what? At the handle. How about the so-called revolver? Ang revolver, anong palatandaan niya para masabi revolver yan? There is the presence of what? Ano yan? Meron siyang rotating cylinder. Tandaan ang pistol versus the so-called revolver. Okay? So, light weapon that expel or is designed to expel a bullet, shot, slug, missile, or any projectile which is discharged by means of expansive force of gases, and etc. So, ibig sabihin, ang projectile ay ine-expect na lalabas sa firearm. Yan. So ngayon, marami palang klase ng projectile.
Ano ang iba't ibang klase ng tinatawag nating projectile? Ang sabi, there is a metallic. O yan, metallic. Yan. Ang tanong natin, sir, ano pa yung mga projectile na metallic? Mga bullet na gawa sa lead. Yan. Okay, mga bullet na gawa sa lead. Ano pa? Mga bullet na gawa sa jacketed. Yan, kaya tinatawag na jacketed bullet. Ano pa? Mga bullet gawa sa steel. Ang talino talaga nito. Naknanto ka, metallic nga. Isasamahan mo, plastic, gunggong. Diba? LED nga o LED, jacketed, steel o. Diba? Masyadong advance eh. O eto na. Para di, walang ano, para okay ka na rin. May ambag ka naman sa mundo. Yan. O eto ha, metallic o. Doon natin ilagay yung gusto mo. O lagay ko na yung plastic. Yan. Ano pa? Rubber. Yan. Rubber. Okay tayo? So, ayan ha, tatandaan nyo ha. Dalawang uri yan. It can be metallic or non-metallic. Okay? Ngayon, tuloy, natatakot na sumagot, wag na sumagot na lang. Okay lang na sumagot kayo. It is good na sumagot. Okay kayo magkamali, walang problema sa akin yan. There is no bearing kung magkakamali kayo. Pero ang pagkakamali doon sa board exam, doon kayo magkamali, yan ang pangit na gagawin niyo. Okay, tandaan nyo, once na nandito ka sa CHOPS, dapat ang nasa utak mo, wala po akong karapatan na hindi ko makuha ang board exam. Yan ha. Yan, relax ka lang naman, tabo. Hindi naman kita inaano dyan eh. Yan, relax ka lang dyan ha. Kita mo no? Pag tinititigan mo si Angel nanggigigil ka, di ba? Di ba? Para kang gigil na gigil mag-review. Gusto mo araw-arawin na lang mag-review, di ba? Yan ha. Nag-live na daw si Tabot. Tanga, taboy. Tabo yun. Hindi tabot. Ay, nako, kaya dami pa rin tanga talaga, no? Okay na, sige na, sige na, sige na. Okay, ngayon. Sir, may tinatawag po kami na iba't ibang uri ng projectile. Ano yon? Unahin natin ito. Una, nandyan ang tinatawag nating bullet. Yan, bullet. Bullet or sometimes what? Slug. Yan, bullet or slug. Hoy, makinig kayo. Siguro yung screen nakatuto kay Angel, no? Kayo talaga kahit kailan no? Yan ha. Relax ka lang kayo, relax lang ha. Sige, banat. Ayun tuloy, nagpatay na tuloy ng camera si Angel. Wala na, iniwan na kayo. Wala na. Nakakantok na. Sige na. Operasyon na lang tayo bukas. Wala na. Kung tititigan ko naman si tawag dito. Si Justin, wala rin. O tititigan si Alikay, Alikaway, wala na. Sino ba tititigan na lang natin dito? Wala na, si Magsubol na lang. Wala na, umalis na yung natin kasama natin dito. Okay, so tuloy na natin ito. Si Gian daw. Nasaan si Gian? Nasaan si Gian? Andiyan ba si Gian? Buhay ba si Gian dito? Gian, nasaan ka? Hindi ka naman nakikita. Wala. Wala si Gian. Okay, so sige. Banat. So, bullet or slug. Nandyan din ang tinatawag nating shot. And also, nandyan ang missile. Ang tanong natin mga kapatid, pag gumagamit ka ng slug, yan, pag gumagamit ka ng slug, ano nasa utak natin pag gumagamit ka ng slug? Sige nga. Yan, very good, di ba? Slug, ang galing, pre. Ang ginagamit, pag gumagamit ka ng bullet or slug, ano yan? Gumagamit ka ng pistol, revolver, and rifle. Yan. Next. Kapag shot naman ang ginagamit mo, ang nasa utak mo gagad pag shot, it is what? The shotgun. Shotgun. Okay?
Next, kapag missile naman ang pinag-uusapan natin, ano yung sa missile? Sige, ano yung sa missile? Anong A? Nandyan ang artillery. Yan, tandaan nyo ha. Pag bullet or slugs, shot versus a missile. Yan, pag ganyan ang pinag-usapan, alam nyo na kagad yan. Okay? So, ayan yung mga iba't ibang uri ng projectile. It can be bullet, shot, or missile. Okay tayo? So, ngayon, nasagot na natin ang tinatanong ng ballistics, motion, and also projectile. Maliwanag tayo? Nasusundan natin yung yung mga topic pagdating sa ballistics. Okay, ngayon, sige, let's proceed. Ngayon, sir, dahil napunta na tayo sa tinatawag nating firearm, isa-isahin na natin ano ba ang tinatawag nating firearm. Firearm, ang sabi natin, any handheld portable weapon na bibit-bit na dadala. O, sige nga. Ano yung mga firearm na nabibit-bit nyo? Sige nga. So, sige. Ano yung nabibit-bit nyo? Una, example nito. Yan. O, ito. And this is the so-called the pistol. Yan. Okay? Nandyan din yung tinatawag natin na revolver. O ito, revolver. Yan. Huwag kayong mag-alala. Bigay ko naman sa inyo to. Yan. Kunin nyo na lang ito bukas kay, kay Ma'am Rose. Yan. With part. O, ito naman yung yung pistol. Naghanap lang ako ng may parts ha. Yan. Ito yung pistol. Yan. Ay revolver. This is the revolver. Yan. Nabibit-bit. Nawala. Yan. O, ito yung revolver. Yung nabibit-bit. Yan. Tapos, samahan na natin na baka dinodrawing mo pa yan ha. Huwag mo na i-drawing yan ha. Nandyan din ang tinatawag na rifle. Yan. Ito yung yung rifle. Yan. This is the rifle. Yan. Yung bolt action rifle. Tapos, ito naman yung automatic rifle. Yan, automatic rifle. Yan. So, ibig sabihin, laki-lakihan mo sana picture. Oh, sorry na. Ayan na, oh. Reklamador ka. Ito na, nilakihan ko na. Yung niya, yung revolver, pistol, at yung mga rifles. Okay, tayo dito? So, wala tayong problema with regards sa mga tinatawag nating firearm. Yan. Ang sabi, handheld, portable, na bibit-bit is small arm. Okay, tanong natin, sir, yung mga po, sir, bigyi ang hiling ng walang ligalig. Okay. So ngayon, sir, may po kami, yung tinatawag na ito. Yan. Meron ako sa inyong papakita. Kung firearm ba ito. Ito ha. Do we consider firearm ba ito? Firearm ba yan? Firearm ba ito? Yes or no? The answer is no.
Bakit? Di ba? Babalikan natin ang definition. Firearm is any handheld portable weapon na bibit-bit. Kaya ang tanong ko sa inyo, bit-bitin mo ang kanyo. Nabibit-bit mo? Hindi. O, ano yan? That is a form of what? Artillery. Okay? Artillery. So, take note yan, ha? Okay. So, tuloy pa natin. Light weapon that expel, designed to expel bullet, shot, slug, missile, or any projectile. May tanong ako dito, naglalabas ng missile. O, sige nga. Eto ngayon. Eto. Do we consider na ito ay, ito RPG? RPG. Do we consider RPG as a firearm? Yes or no? Yung rocket propelled and propelled grenade. The answer is yes. Firearm yan. Bakit? Babalikan na naman natin. Nagpapaputok ng missile. Nabibit-bit mo ba yan? Nabibit-bit mo? Yes, nabibit-bit yan. Okay tayo? Sige. O, ito naman, ito naman. Yan. Ito. Ito. Tignan nyo maigi. Yan. O, yan. O, itong mortar. Ha? O, ang mortar. Firearms din ba yan? Firearms nyo? Yes! That is a firearm. Mortar is a firearm. Yes. Yan. Ang usapan lang nabibit-bit, ha? Nabibit-bit. Wag mo naman paputukin yan. Wag mo naman saluhin habang pinuputok mo yan, no? Maghihiwalay siguro yung kaluluwa mo niyan at saka katawan mo. Diba? But, saan siya papasok? Papasok po yan sa tinatawag nating artillery. Okay? Sige. O, ito. May kahilingan kayo machine gun. Sample nito, machine gun. Ito. Machine gun. Ayan, machine gun. Firearm ba ang machine gun? Machine gun. Firearm? Yes, firearm. Nabibit-bit mo yan eh. Okay? So, take note natin yan. Ito pa. Ito. Opo, yung Gatling gun. Ano rin yan? Firearm din. Gusto mo tadtaring ka nun, di ba? Firearm yan. Ito. Tulad pa na ito, Alam ko, na ano nyo na to Na-encounter niya, minsan pinanonood nyo to Ito. Yan. Do we consider that is a firearm? Yan. Firearm siya? Hindi. That is not a firearm. Yan. Ship with cannon is not a firearm. Sige nga, buhatin mo yung ship. Diba? Hindi. So, that is a no. Ano siya? It is just an artillery. Okay?
So, take note ito ha. Ngayon, ito pa. Ay, ito pa. Ito yung Gatling gun. Gatling gun. No. Ito yung good example ng Gatling gun. Gatling gun. Do we consider a Gatling gun is a firearm? Gatling gun. Gatling gun. Firearm ba siya? The answer is yes. Yan. Okay tayo? So ngayon, na-define nyo na ngayon ano ang mga iba't ibang uri ng tinatawag nating firearm. Bullet, shot, slug. Okay? Or any projectile which in discharge by means of expansive force and coming from the burning gunpowder or any other forms of combustion or similar instrument or implement for the purpose of the stock, the barrel, the frame, and the receiver are considered complete firearm. Okay? So ngayon, ilagay natin dito ha. Tandaan, binigyan kayo na kunwari ng tanong. Ito ang tanong ha. The following are parts of the firearm. The following are the parts of the firearm. The following are the parts of firearm except A, barrel, B, frame, C, receiver, or D, yung tinatawag natin na pistol. Sige nga. Ano sagot natin? The following are the parts of the firearm. Ang tinatanong, parts of the firearm. Dagdagan pa natin ha. Parts of the firearm, consider, and even incomplete, but considered as complete firearm. Firearm except. Sige nga, baka magbago pa ang sagot niya dyan, ha? Ayan, sige nga, sagot niya kayo dyan. The following are the parts of the firearm, even incomplete, but considered as the complete firearm, except, ano sagot niyo dyan? Anong sagot natin? Okay. Ang barrel ba, parts? Yes. Pero complete firearm siya. Consider complete firearm? Yes. Barrel is a part? Yes. Complete firearm? Yes. The receiver is a firearms? Yes. Do we consider complete firearms? Yes. So a pistol is a part of the firearm? No. Because it is a complete firearms. So ang sagot natin, pag ganyan, then go for the pistol. Maliwanag ba tayo? Na susundan ba? Okay. Hoping na nakasusunod kayo lahat sa ating discussion. Okay? Okay ka lang ba dyan? Kutin? Okay ka lang ba dyan? Kutin? Yan, very good. Yan. Joanne, okay ka ba dyan, Joanne? Yan na. O basta okay pa kayo dyan, ha? Yan, sige. Next. Tuloy pa natin. So, okay na tayo sa definition ng tinatawag nating firearm. Barrel, frame, or receiver. Okay na kayo? Kompleto na ang salitang firearms natin. So, tuloy pa natin ang ating discussion. Puntahan na natin ang mga iba't ibang attributes ng tinatawag natin na ballistics. Alam niyo na yung mga attributes, di ba? Tama? Alam niyo yung attributes? Nasaan yung mga attributes dito? Puntahan natin ito. Yung mga branches. Yan. Ito, dito sa sakop ang inyong topic. Lagay natin dito, ha? Yan. Yan. Number 1. Under the attributes ng interior or internal, dyan papasok ang tinatawag nating firing pin,
Heating the what? Primer. Yan. Next, the other one, ignition of the priming mixture. Next, combustion of the gunpowder. Yan. Lagyan natin. Combustion of the gunpowder. Gunpowder. Yan. Next, yung tinatawag natin expansion of the heated gas. Heated gas. Next, pressure develop. Ano pa? Energy generated. Ano pa? So, nandyan din ang recoil of the gun. And the other one, nandyan velocity of the bullet. Yan, velocity of the bullet inside the barrel. Next, the other one is the rotation of the bullet inside the barrel. And the last, yung tinatawag natin na engraving on the cylindrical surface of the bullet. Okay, so take note yan ha. Yan, the firing pin in a primer, tatandaan natin to. Yung letter F na yan, F. Yan, lagay natin to, F. Yan. Next, I. Yan. Ano pa? C. E. P. E. R. V. Ito ba yan? R. E. Yan. Tatandaan nyo, wag nyo man isama yung jumps. Okay? Ang keyword nyo kapag ganito ang pinag-uusapan natin is what? F. Yan, pies. And pies. Yan, yung pies. Ano pa? Verb. Yan, verb. Bre. Yan, tandaan yung keyword yun yan. Ayan yung 5. Ay yung 10. Okay? Next, the other one. Dito guys, sa tinatawag nating exterior, nandyan din yung tinatawag nating muzzle. Yan, muzzle blast. Yan, yung tinatawag nating muzzle blast. Ano pa? Nandyan din ang muzzle energy. Ano pa? Nandyan yung tinatawag nating range. Nandyan din ang trajectory. Nandyan ang velocity. And also, nandyan yung tinatawag natin pull of gravity. And nandyan din yung tinatawag natin air resistance. Yan. Tandaan nyo ha. Okay. Next, sa kabila naman, nandyan ang terminal. Yan. Terminal. Yan nyo. Hanggang 11 lang kayo para bukas maaga kayo makapasok. 11. So, madaling ko na lang to para meron tayong trend. Terminal accuracy.
Ano pa? Terminal. Yan, terminal velocity. Ano pa? Terminal energy. Yan, terminal energy. And the other one is terminal what? Penetration. Ayan, madali natin may papaliwanag yan. Okay, pang kinder yan. And how about the the scope? Yan, scope nito ni ballistics, forensic ballistics, ito lang, baba nyo lang yan. Yan. So ayan ang tinatawag natin. Ito, attribute ang tawag dito ha. Yan, ang tawag dito, attribute. Yan, attributes. Yan. Yan. Yan ha. Tandaan ang attributes. And sa terminal, sa terminal ballistics, nandyan din yan. Yan ang mga attributes. Ano yung field investigation, ballistic technical examination of the exhibit? Yan ang tinatawag natin. Ano yan? Tawag natin dyan is scope. Yan, is scope of forensic ballistics. Yan. Okay? So, take note yan ha. So, eto guys, mapag-aaralan yan bukas. Okay, para hindi kayo puyat at maaga kayong makapasok kasi bukas 20% ang pag-uusapan nyo